Ibig sabihin, ang gusto po ng Diyos, magkaroon tayo ng two-way na relasyon sa Kanya. Hindi lamang na naaalala lang natin ng Diyos pagka, ay, may namatay doon, kailangan manalangin tayo kasi baka hindi natin alam, next month or bukas, panahon na rin natin. Kaya sa totoo po yung sinabi ng pelikula na kung oras mo na talaga. Ang maganda dito, hindi natin inaantay yung oras natin. Di ba po? Binibigyan tayo ngayon ng pagkakataon ng Diyos na malaman natin yung Kanyang kalooban. Kasi yung Kanyang kaloob ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan lamang ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So wala pong ibang paraan. Hindi po pwede pong bayaran po yung ginawa ni Lord Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Alam niyo po maganda, libre po yun na ibinibigay. Tanggapin lang natin si Lord Jesus Christ sa ating mga puso. Kasi once na pinapasok po natin, siya po yung magbibigay sa atin ng direksyon sa buhay po natin. Si Kuya Jun, nung pinapasok niya si Lord Jesus Christ, narinig po si Deaconess Mila kagabi, na nung sumakit daw yung tiyan niya, binabanggit niya yung pangalan ni Lord Jesus. Ganun po yung may relasyon. Okay, sino po nanonood sa inyo ng mga drama, yung mga telenovela? Di ba, pag nananaginip yung binabanggit niya yung pangalan ng kanyang minamahal, ganon din yung relasyon ni Kuya Jun kay Lord Jesus Christ. Nung nakaramdam siya ng sakit, yung kanyang karelasyon na si Lord Jesus Christ yung kanyang tinatawag, ganon po dapat. Ganon po yung gustong relasyon ni Lord Jesus Christ sa atin. So sa gabi pong ito, inaanyayaan ko po kayong tumayo. Huwag mong pansinin yung katabi mo. At gusto ko po manalangin tayo. Sumunod ko po kayo dun sa panalangin ko. Sabi niya po bago po tayo manalangin, sabi niya po doon sa Psalms chapter 9 verse 9 or Awit chapter 9 verse 9 na kapag nakaranas daw po tayo, sabi ni Lord, ng trouble o kapighatian, kalungkutan, ang safest place daw na hanapin natin ay yung sa presensya ng Lord. Karamihan po sa mga nasa hospital, pag hindi na po kaya ng doktor, saan po ang punta ng mga kamag-anak ng pasyente? Doon sa prayer room, tama po ba? Kaya po sa mga panahon na ito, may kanya-kanya po tayong prayer room ngayon. Lumapit po tayo doon sa safest place na inihahain o inaalok ng Lord Jesus Christ sa atin. Yun po yung kanyang kaharian o yung langit na tinatawag po natin. Amen po ba? So tayo po sumunod sa panalangin. Sabihin natin, Panginoong Jesus, ako po ay nagkasala at inaamin ko po na malayo ako sa gusto mong mangyari sa aking buhay. Pero ngayon, ako po ay humihingi ng kapatawaran sa aking mga kasalanan mula nung ako'y bata pa hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap ko po ang iyong pagpapatawad sa aking mga kasalanan. Pumasok ka, Panginoong Hesus, sa aking puso at ikaw na ang maghari at may-ari ng aking buhay. Panginoong Hesus, isulat ko po ang aking pangalan sa aklat ng buhay na kapag darating ang panahon na ako'y haharap sa iyo, matatagpuan mo po ang aking pangalan dyan sa iyong kaharian. Maraming salamat po. Amen. Ako na lang po ang mananalangin. Dakilang Diyos na kami po ay nagpapasalamat. Narinig mo po, Panginoon, ang mga tao po tumanggap sa iyo, Panginoon. Hindi po aksidente o hindi po itinulak lang po ang bawat isa na pumunta rito. Isa pong kaparaanan ang nangyaring ito kay Kuya Jun upang ang mga tao ito ay makakilala sa iyo. Panginoong Jesus, gabayan mo po sila at ingatan yung pagpasok mo po sa kanilang mga puso. Simula po, Panginoon God, ng paglago ng kanilang buhay, pagkakaroon ng mas magandang relasyon sa bawat isa. At Lord, ingatan mo po, Panginoon, ang kanilang mga trabaho, ano man ang ginagawa ng kanilang mga kamay, ay pagpapalain mo po. Salamat po sa gabing ito. Sa iyo po ang papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa inyo po lahat.